Kahit nagsimula ng pumasok ang humanitarian aid sa Rafah crossing, kulang na kulang pa rin ang pagkain sa Gaza. Mula sa Cairo, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi? Makilagpas 2 linggo na mula nang umatake ang Hamas sa Israel at gumanti ng tuloy-tuloy na pambobomba ang Israel. Pero hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan makakaalis sa mga kababayan nating naiipit sa bakbakan. Day 16 mula nang magsimula ang gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ang malakas na pagsabog na yan sa Gaza, tanaw mula sa Southern Israel kaninang umaga. Ayon sa ilang media report, kabilang sa mga tinamaan ang isang bahay malapit sa refugee camp, kung saan maraming gasas ang nasawi at nasugatan. Mahigit 6,000 Palestinian at Israeli na ang nasawi mula ng October 7. Kahit pa nagsimula ng pumasok ang humanitarian aid, malaking hamon pa rin ang supply ng pagkain. Sa isang bakery sa Gaza, ganito ang pila para sa limitadong supply ng tinapay. Kuha yan ng kababayan nating si Diana na isa sa mahigit 100 Pilipinong naiipit sa Gaza. Dahil daw sa nagkakaubos ang supply, hindi na raw maiwasan ang agawan. Mabagal ang pagpasok ng mga truck na may dalang mga pagkain, tubig at gamot. Dahil masusi itong iniinspeksyon ng Israeli military. Wala pa rin katiyakan kung kailan papayagang makalabas ang mga naiipit na dayuhan sa Gaza, kabilang ang ating mga kababayan. Mula 135, nadagdagan ng isa ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza. Isang Pilipinang madre pa lang nasa Gaza bago pa man magsimula ang gyera. The entry of humanitarian aid is an indication of positive developments to come. We are hopeful that the exit of our nationals, as well as the other foreigners from Gaza, will happen soon. Mag-aalas 6 na ng gabi dito sa Cairo kung saan nakantabay pa rin ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa kung kailan magbubukas itong border para nga sa ating mga kababayan. Sa 156 na Pinoy na nasa Gaza, 53 ang nagdadalawang isip umalis dahil maiiwan ang kanilang mga asawa. Pero ang iba ay magbabaka sakali pa rin umanong magtungo sa border kapag binuksan na ito at pinayuhan na lamang sila na dalhin yung kanilang mga marriage certificate para patunayang buong pamilya sila na nais lumikas mula sa Gaza. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Maki? Maraming salamat, Rafi Tima.